anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly. At yun ang ginawa niya na kinukontra mo ngayon, stupido. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon sa lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo naman yung tsura niya. Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po inuuntog sa freezer. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation of a good news emanating from this chamber, Mr. President. If you will recall, Mr. President, several weeks ago, your committee on Justice and Human Rights initiated several investigations concerning the plight of Manang Elvira Vergara. She was blinded by her employer, President. We got good news, Mr. President, because of the work of the members of the committee, including the entire membership of this chamber. Manang Vergara, whose tormentors were incarcerated here, just won her initial case and was awarded a huge amount by the Department of Labor. Forthcoming, Mr. President, would be the resolution coming from the Department of Justice. This just goes to show, Mr. President, that the Senate is doing its best, that the Senate is still the bastion and bedrock of Philippine justice, Mr. President. So yun lang po, gusto ko lang ipaalam sa bulwagang ito yung nangyari po sa isang kasambahay na tinulungan ng Senado. Magandang gabi po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating Chairman of the Committee on Justice and Human Rights,